Hello, magandang hapon. Kwentuhan naman tayo. Araw-araw naman tayo nagkukwentuhan eh, no? So, unang video. Salang agad tayo unang video na pinasa sa atin. Ito, nagva-viral ito eh. Itong, ah, ang kwento sa akin, paki-comment sa baba kung mali yung kwento sa akin, no? Yung nagpasa kasi sa akin ito, ang kwento sa akin, ano daw na heat stroke daw si Grab rider. Tama ba na heat stroke daw ito? Tingnan nga natin. Tingnan mo, pinahigpit ito mo. Hallelujah! Hallelujah, Lord! I love you, Jesus! Amen, amen. I love you, Jesus! I love you, Jesus! Kaibigan, sigaw mo, I love you, Jesus! I love you, Jesus. Kuya, na-appreciate ko yung yung pag-I love you Jesus mo kasi nabuhay nga. Pero wag mo munang pwersahin si kuya na Siyempre nagre-recover pa eh. May intindihan naman ng Diyos yun kung hindi niya susundin yung pinapasigaw mo sa kanya. 'Di ba? Paano kung Muslim pala si kuya, 'di ba? I mean, yes, na-appreciate ko na purihin ang Panginoon sa kaligtasan ng isang tao, pero focus muna tayo sa kasi hindi pa masyado nakaka-recover yung tao eh. 'Di ba? Minsan I mean nakaka-epal kasi minsan yung ganon. Don't get me wrong, naiintindihan ko yung layunin nilang papuri kasi nga may himalang nangyari. Pero anuhin muna natin ito muna yung natin. 'Di ba? Hindi naman siguro bingi ang mahal na Panginoon na kailangan sabihin pa 'yon para tuluyan yung pagalingin itong tao. Kasi minsan yung ganun parang pagpapapampam na lang eh. I'm so sorry ah. Baka mamaya may ma-offend na naman sa akin. 'Di ba? Hindi naman ganun ka gutom ang Diyos para sa papuri. Kasi katulad ng paparsay mo, sabihin mo I love you Jesus. 'Di ba, men? Eh, ayusin muna natin to at si Kuya bahala yan magpasalamat sa Panginoon sa pagkakaroon ng mga tao sa paligid niya na nagligtas sa kanya. Sabihin mo. I love you, Jesus! In Jesus' name! Jesus! Ayusin nyo naman yung sa balikat nyo naman tawag dito, bangon. Wag naman sa kamay. Ito, ang kaibahan ito do sa Marilaki Superman kasi, yun kasi disgrasya, ito parang okay lang naman yata ito eh. Kasi alam naman natin na hindi naman siya galing sa disgrasya. Kung ang kanyang ikinahimatay ay heat stroke, maliban na lang kung habang nagda-drive siya na heat stroke siya, nagpagulong-gulong siya, yun, pwedeng hindi mo galaw. Pero siguro nakita naman nila na parang nag-collapse lang dyan sa daan. Ang unang i-priority, dapat nga ipatagilid mo pa yan eh. Kasi ang unang priority dyan, di ba, ABC, airway, breathing, tsaka circulation. Make sure mo muna na walang obstruction sa bibig para makahinga. Maaari nga ipatagilid mo yan eh. Tapos yung breathing, tingnan mo kung humihinga. Yung pulso, tingnan mo din, di ba? Yun yung pagka na-confirm ng ganon, kausapin mo kung nako-comprehend ka niya. Ibig sabihin pa-recover na yon. Okay na siya, okay na siya. Tingnan mo yung kanya pa. Lagi mo sa pin. Lagi mo sa pin yung Brother, brother, isakay na natin sa jeep. Dali sa ospital. Kumay. Siya pwede din dalhin sa ospital. Kaya lang kung ako yung nasa ride, kung ako yung na heat stroke na ganyan, pag narinig ko yung ospital, agad sa isip ko, gastos eh. Baka siguro kung ako yun nandyan, pagka medyo alam ko nakaka-recover na ako, hindi na magpapadala ospital. Kasi alam mo dito sa Pilipinas, wala tayong yung parang yung parang clinic man lang na libre para sa mga ganyan ka-minor na pangyayari. Yung nag-collapse dahil sa heat stroke, 'di ba? Kasi kapag unang isip ko gastos na naman eh. Tapos
minsan, alam mo, pagdating mo sa ospital, kahit hindi naman talaga kailangan, papagawa sa'yo, madagdagan lang ng gastos. Nakakabwisit. Yung naalala ko na disgrasya ako sa motor, just imagine pa ako yung may problema, no? Kung ano-anong i-order na blood test ng doktor. Yung anti-tetano, okay lang yon kasi may sugat nga ako eh. 'Di ba? Pero yung mga kailangan pa akong i-fasting blood sugar, ano pa ba yung mga pinagpapakuha ko sana, pinakancel ko lahat? Kasi alam mo yun, kagaguhan talaga pagdating sa ospital, ang daming papakuha sa'yo na hindi naman talaga kailangan. Dadaanin ka sa mga words na akala ng doktor tanga ka, na hindi mo naiisip kung ano pero may blood chemistry ako, ang ano ko lang yung tuhod lang. Ano ba yan? Yung x-ray, naiintindihan ko yun eh. Tapos yung ito pa, nung na-x-ray ako, no, wala naman nakitang problema doon sa x-ray. 'Di ba? Tapos yung doktor, tiningnan pa yung tuhod ko na hindi, parang may talagang ilalaban niya na may diferensya. Wala nakita doon sa x-ray. Tapos inutusan pa ako mag-MRI. Ang MRI, magkano ba ginastos ko doon? 11,000. Kasi pinipilit ng doktor talaga na, hindi ko makakalimutan yung doktor na yun. Pinipilit niya na may problema sa tuhod ko. Kahit sabi sa x-ray, wala. 'Di ba? Di pina-MRI ako. Ang resulta ng MRI ko, yung ACL ko, na-stretch. Na-stretch lang naman. Ooperahan daw ako ng ACL. Kasi daw yun, mapuputol na daw. Hindi pa naman putol. Naghihil naman yung pag hindi putol eh. Alam mo ba mga doktor minsan, ba't tayo napunta sa doktor? Hindi, ko lang kasi narinig ko yung idadala sa ospital eh. Allergic ako pag ganon. Yung pag manageable, Pero sa akin lang yun, mga men, Pero kung gusto nyo makasiguro, malay mo, total hindi natin alam kung ano talaga ang kinakolaps niyan. Baka mamaya, hinart attack yan. Or, wag naman sana, pwedeng stroke. Sa ospital talaga dapat yan. Ang sinasabi ko lang, yung ako lang. Ha? Wag niyong igagaya yung sarili niyo sa akin. Kasi ako nagtitipid ako. Kung pag sa health, wag kayo magtitipid. 'Di ba? Ako lang 'yun yung kinuwento ko. 'Di ba? Kasi dapat meron tayong yung dalahan ng yung mga minor na ganyan para dun yung initial check, yung halimbawa kung magiging okay ka na po ba? Wala nang masakit sa'yo, titingnan yung mga minor yan, titingnan lang ang blood pressure. Ngayon kung nakita nung healthcare professional na may mas mabigat pang problema, sila na yung mag-a-advise na dalhin sa ospital. Wala kasi tayong ganun eh. 'Di ba? Kaya tama naman yung sinabi ni Kuya na dalhin sa ospital, kaya lang yung gastos kasi. 'Di ba? Pero mo 3 araw lang ako sa ospital, 60,000 na. Hindi pa kasama yung mga fee ng doktor. Nakakabwisit. Pang-uwi ko sana na Mindoro yon. Napornada dahil pupunta din sana akong Batangas noon. Dadaan akong Batangas. Tapos kaya lang wala eh. Ganun talaga ang buhay eh. 'Di ba? Yan, di ba kaya ng tricycle? Laban. Nasaan? Buti ang nakakita sa kanya, hindi mga kawatan, May concern talaga. Recover. Di, huwag muna ibigay. Hawakan mo lang. Build in Jesus' name. Amen, brother. Amen, ang galing mo. Ang galing mo. Bigyan natin siya pa inumin natin. Kung ako, dadaling ko sa loob ng mall yan eh. Yung establishment na de aircon. Tapos, pag medyo okay na siya, painumin na ng tubig. Dehydrated yan siguro. Init kasi,
Kung talagang walang mall sa paligid, yung yelo sa kilikili tsaka sa singit, lagyan. Para maano yung temperature. Nurse po ako ha, baka sabihin nyo kasi nag-aalam-alaman ako eh. Kahit pa paano, nadaanan ko yung mga ganyang kasimple. Hindi na lang siguro updated yung alam ko dahil matagal ko na iniwan yung profession na yun. Kasi hindi ko talaga gusto. Next video, ano video na susunod na nagba-viral? Ito, no? Ano naman ito si Diwata, 'di ba? Ito yung nasa Baguio siya, oh. Ganitong itsura ni Diwata pagka nakaharap siya sa mga tao na alam niyang may part ng kanyang ng kampanya. Kasi vendors party list to, 'di ba? Game na game siya, no? Pag talagang planado yung yung gagawin. No, tapos meron pa ditong isang video yung pinuntahan niya si Nening B. Ito. Sabi mo na shout out! Shoutout po sa inyo. Vendors, party list. Shoutout po sa vendors. Gagamitin to si Nening B. Okay na si Nening B, wag mo lasunin Diwata. Bri mo, gaganyanin nyo yung ang ganda-ganda na, bait-bait kaya niyan. May mga videos yan si Nening B na cool siya kahit alam mo yung pagod na pagod siya, tapos inaano siya ng mga vlogger. 'Di ba? Cool na cool yan si Nening B kahit na alam niya na walang nakatutok na camera sa kanya. Yung hidden yung camera. Pag in-approach mo, ang bait-bait kaya, alam niya, siguro parang nasabihan ito eh. 'Di ba? Ayan, maraming salamat, Nining. Naku, wag niyong anuhin yan. Yung vendor party list, mga manggagamit. Yung party list po ay susuporta ko sa ating mga vendors na kagaya natin. na-exposited pylon yan, di ba? Na yung parang pinaka-main nominee ng vendors party list, hindi naman talaga yata vendor. Parang may-ari na malaking kumpanya yata. Sabi mo na shout out! Di ba? Ganyan si Diwata na tututo na ng katrapuhan. Tapos dito, kung mapapanood nyo dito, sana ba yun? Nabuisit din ako dun eh. Wait lang hanapin ko kung nahanda ko yung video na yun eh. So, alisin na natin yung mga nakatutok na camera, So, ito na siya ngayon. Dahil tapos na yung kay Diwata, yung kanyang trabaho na mamlastik sa tao, ganito na siya. Ako po dito si Diwata dito sa may pahon, no? Akala ko po siya ay maaputi. Wala nang paki sa inyong Diwata, Wala di ka ba? na itim. So ayan po, ang maarte pa ayaw pa magipagkamay sa akin. Wala na, tapos na yung pagod na eh, di ba? Doon mo makita na plastic yung tao talaga. Actually, kung pagod ka, pwede mo namang sabihin na kahit ganun man lang, di ba? Hindi naman mahirap yun eh. Hindi naman mahirap gawin yun eh, sa totoo lang. Di ba? Yung aanuhin ka ng tao, tapos ganun ka lang, or tapik lang dun sa tao, malaking bagay na yun. Di ba? Kaso, wala sa wala sa harap ng camera, kaya ganun. Camera ng iba. Pero pag yung camera ng nagbibigay sa kanya ng pera, sorry kasi nabubwisit ako sa mga trapo talaga eh. Kaya si Nening B, wag niyong i-corrupt. 'Di ba? Okay na yung ganyan. Okay na i-vlog niyo si Nening B, pero yung ihahalo niyo sa kagaguhan niyo. Tapos ito medyo nagustuhan ko tong video na to for the first time. Kung mag-uutak teleserye man ako, isa ito sa pag-uutak teleseryen ko kasi napaka wholesome ng video. Feeling ko parang hindi naman nila pinlano na i-video talaga yan. Parang na-videohan lang talaga. No? Hindi naman sila nag-ano sa camera. Ito, ibibigay natin kay tatay. Panoorin nga natin.
Pag hindi nabenta yung mga taho, ginagawang tokwa yan, tama? Yung ginagawang tokwa, di ba? Di ba ako makaka-copyright sa sound? O tay, pwede mo yan. Magandang trabaho. Tay, ingat ka tay. Ang maganda kasi sa video nito, walang pabida. 'Di ba? Walang umaano sa video na, "Oh, ito ha, ibibigay ko na kay tatay." Walang ganun. Yung parang video lang na ano, although na in-upload nila no, yung siguro hindi rin naman alam nung iba na binibidyohan sila. 'Di ba? Okay na ito. Kaysa dun sa mga talagang yung pabida. 'Di ba? May mga pabida eh. Ano naman itong video na to? Yung wallet ko. Magte-text po ako sa'yo. O bakit mo kailangan? Wallet ko, hindi anong wallet ko. Dami wallet! Wala, hindi yan ang wallet ko. Oh, magnanakaw yan. Ano? Tinakaw ko yung... Wait lang. Ano sasabihin nyo na naman? Yung mga bilyon-bilyon ang ninakaw, hindi hinuli. Samantalang yan, wallet lang ang ninakaw, hinuhuli na. Yung bilyon-bilyon, hindi hinuhuli. Alam ko na yung ano eh, alam ko na yung sasabihin ng mga bobo eh. 'Di ba? Bakit yan lang ang kaya nyong hulihin? Yung mga bilyon-bilyon ang ninakaw. Tingnan nga natin, may nag-comment bang ganon? Pag may nag-comment dito, ayawan na. O, dapat daw nakaposas agad para hindi makatakbo. Oo nga naman, ano, ba't hindi nga nakaposas? Matik ya, ready na daw ang birth certificate na minor de edad. Porma boy, kawatan pala. Wala namang kumampi. To be fair naman. Wala namang kumampi dun sa magnanakaw. Kasi mamaya may sasabihin na naman, ano eh, yun nga, yung mga bilyon-bilyon ang ninakaw, hindi man lang, ay, totoo, ano tong isang to? Nangati kamay ni Kuya sa SM Ora McDonald's. Ano yun? Ano kukunin niya? Ano yung kukunin niya doon? Ano yun? Ano yung kinuha niya doon? Naguluhan ako doon Pera ba yon? Yung dinadampot niya? Siguro may pending order. Pera nga. Oo, pera.
na naka ano doon. Tapos sinisimplihan niya. Ba't naman kasi iniiwan sa taas ng counter yung pera? Siguro parang ano yon, follow-up order ano na iniwan. Wala kasing ano, may sounds eh. Baka mamaya maka-copyright tayo eh. Ganda ni ate oh. SM Aura kasi ano yan eh. First class na mall yan eh. Kaya maraming magaganda talaga dyan. Hindi nga ako nahiram dyan eh, sa Ace Hardware dyan eh, sayang. Joke lang. Pero yung ninenok ni kuya, nung nakuha niya na, sabi mo, patatawarin na naman yan. Kasi yung mga bilyon-bilyon ang ninakaw, hindi mahuli. Tapos itong mga nagnakaw ng mga pa-isa-isang libo, pinapahiya sa social media. Kabisado ko na, no? Yung mga, ng utak teleserye. Di ba? So, ito. Ito, si El Jaco ang nagpasa nito eh. Nitong video na to eh. Pinasa ni Sir El Jaco. Walang alam ang rider sa Bulaklak na pinadi-deliver. So, play natin. Alam sa relasyon nyo, wala din akong pakaya kung mag-asawa kayo. Basta ako, binigay ko bahala sa nagtatrabaho ko sa kasa pamilya ko. At para sa ihatid ko sino man tao na yan. Tama Ako na nga yan. wala magano. Bakit sino ka? Magsisigaw ka? Ha? Kamuflado mo? Nagsisigaw ka. Labas yun lang ka rin. Kala mo, ikaw, sino ba matutuwa sa'yo? Hindi ko nga alam eh, bakit ako sinisipin ko? Alam mo kung saan nanggagaling yan? Ha? Hindi ko nga kilala may-ari niyan. Huwag ka na magkukunwari. Ha? Huwag ka na magkukunwari. Ha? Ano ba kung ano sinasabi mo? Hindi naman kita niloloko. Ako akong pakialam sa inyo, wala akong pakialam sa relasyon nyo. Wala din akong pakialam kung mag-asawa kayo. Basta ako, binigay ko bahala sa nagtatrabaho ko sa kasa pamilya ko. At para sa ihatid ko sino man tao na yan. Tama Ako na nga yan. wala magano. Bakit sino ka? Magsisigaw ka? Ha? Kamuflado mo? Ha? Nagsisigaw ka. Labas yun lang ka rin. Kala mo, ikaw, sino ba matutuwa sa'yo? Hindi ko nga alam eh, bakit ako sinisipin ko? Alam ko. So may nagpadala ng bulaklak. Tapos, ang inaway nung asawa ni ate, yung rider. Totoo nga naman, anong pakialam ni rider doon? Pinadala lang naman sa kanya. Kadalasan ganyan, di ba, may nakwentuhan na rin tayo dito na yung sa Shopee, nagkamali yung diniliver. Di ba? Or may reklamo sila doon sa diniliver na in-order nila sa Shopee. Tapos ang inaaway yung rider na wala namang kinalaman. Ang gawain lang naman kasi na rider maghatid. Pero hindi ba scripted to? Tingnan nga natin to. Nagtatrabaho po ako. Huwag mo kung ano yun. Ha? Ikaw pa ano-ano ka rin eh. Wala nga akong alam dyan. Nakita mo nga pinadala lang. Sabi nga niya, Sir, pinadala lang nagtatrabaho eh. lang ako, sir. May pamilya din ako. Hindi ako naninira ng ibang may Deliver pamilya. lang yan, boss. Oo nga, nagtatrabaho ka, pero huwag kang magkukunwari. Ikaw siguro yon. Sir, wala po ako kinalaman dito. Sir, nagtatrabaho lang po ako. Sa tingin Feeling ko scripted to eh. Kasi papayag ba silang i-video nila yan? Sana binawalan, oy, wag kang mag-video. Para scripted mo, to. matutuwa ba ako? Sir, hindi ko po Ha? alam. Pinapadala lang po. Nagtatrabaho Asawa lang ko! ako. Sir, hindi ko po alam kung asawa niyan o hindi. Oh, sa tingin mo matutuwa ako? Napapadala niyo asawa ko ng bulaklak na yan? Sir, hindi ko po alam. Basta ako nagtatrabaho. Huwag ko kayo magagalit sa akin. Dahil obligasyon ko pa ihatid dyan. Ay, nako. Ha? May pamilya ako. Hindi ko kailangan manira ng ibang may pamilya. Kaya nga, ibalik mo kung saan mo nanggagaling yan. Ay, huwag ka nang magalit. Bakit ko kayo nagagalit sa akin? Hindi ka problema matutuwa. niyo? Ay, Huwag ka nang babae kasi magalit yung kasi matutuwa ko diniliver lang hindi. yan sa kanya. Ikaw isa ka rin eh. Nagtatrabaho lang ako, Isa ka sir. rin. Bakit yung ganyan? Kung sinong Aminin mo kasi kung sino may-ari niyan. Huwag mo aminin kasi hindi ko naman kilala yung nagpadala Huwag niyan. kayo magalit sa akin. Kaya pala nagmamadali ka kanina, nakaligo ka, nakabihis ka Eh, ba? di ba alis tayo? Anong alis? Nagmi-meeting kami. Ang sabi ko mamaya pa tayo alis. Sa'yo yan. Wala to, Minsan sa, hindi na rin alam kung ano yung scripted sa hindi eh. No? Parang dalang-dala ka na. Kung ano yung paniniwalaan mo, di ba? So, ito. Pinasa ito ni Ma'am Ashley Mendoza. Wala naman pong ano yan na ginagawa
Ay, samantalang yung bilyon-bilyon ng ninakaw, hindi nila hulihin. Yung mga mahihirap na para lang may mapakain sa pamilya, hinuhuli. Bullshit. Pa lang si Marvin. Lumugin mo. Hoy, tama na! Hoy! Wag na! Hawak na ng mga polis! Huwag nilang anuhin! Hoy! Hoy! Alam mo, minsan yung mga nakikisapak na lang, hindi naman yun ang biktima eh, no? Parang gusto lang talaga nila maging in or yung makaisa lang. Siguro may problema sila sa buhay na may gusto silang pagbuntunan. Parang hindi naman sila yung hinold up. Mukhang wala namang ka-hold up dun. Joke lang ah. Kasi feeling ko parang hindi naman sila yung na-hold up eh. Tapos sila pa yung may ganang magganyan. XO. Yun. Eh, wala eh. Consequence niya yun eh. Kung sakaling mabugbog siya, no? Ba't ka nga naman gagawa ng, ng kagaguhan? Minsan sa mundo na to, dapat alam mo din yung mahihita mo pag gumawa ka ng kagaguhan eh. 'Di ba? Tapos magtataka ka kung ba't ka sinaktan. Ito kay Jose Halorina. May nagpasa sa akin ng video kay Jose Halorina. Hindi ko gusto din yung style nito ni Jose Halorina. Yung bibigyan niya ng bigas, bibidyohan niya, pupwersahin niyang, tamo ha, parang magpa-poverty porn siya, tapos kinuha yung bigas, no? Sa'yo na lang yan. Ay, sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang yan. Hala! Napipikon kasi yung yung mga tinutulungan, tapos binibidyohan niya pa. Na siya rin ang may dahilan dun eh. Napadaan kami sa lugar na to at nakita naming nagsisigawan ang dalawang homeless. Nung nilapitan ko sila, nalaman kong pinag-aagawan nila ang 10 kilo ng bigas. Nag-aaway sila dahil lang sa bigas. Malamang mahihirap yung mga yan eh. Tapos ikaw naman bibidyohan mo. Feeling ko nagpalala dito. Napanood ko na ito dati. Panahon pa yata ng pandemic to eh. Ay hindi, 2022 na. Medyo na rin. Tapos na rin yung pandemic. Napanood ko na dati yan. Parang ang nangyari dito kasi, siya yung nagpagulo dyan, si Jose Halorina. Nasaan na ba tong Jose Halorina na to? Na parang nairita sa kanya yung video nga siya ng video. Di ba pwede i-forward to? Ayan o. Ano nangyari? Ano nangyari? Inaaway ko ako nito, binigyan kami ng grocery, inaaway ko kami. Ito, lasingero. Ikaw nagbigay ng grocery? Inaaway kami. Teka, kanino mo binigay ang grocery? Actually, akala ko kasi magkakasama sila, isang ano. Kami. So ngayon, tinawag ako ni ate na kinuha daw ni Kinuwangat ko sa saloy. Ito lahat ang grocery. Ito. Ano lang yan? 7 kilong Ito, yung bigas pinagkakata saka binigay eh. 7 na sardinas. Lahat tayo nasa O, krisis tama na. na ako na rin, may bata. Lahat tayo nasa krisis. Huwag ko tayo mag-away-away. Hatiin nyo na lang ho. Kasi 7 lang naman ho yan tayo eh. Dito naman. Hindi ako nagkakamali, 7. Sa aking pag-uusisa, nalaman ko ang buong kwento. Ganito pala ang nangyari. Nag-uusap ang 3 homeless, si ate, si tatay, at kanyang asawa. Tapos may dumaan na isang good Samaritan at binigyan sila ng 10 kilo ng bigas at 7 sardinas.
ang buong akala ng Good Samaritan ay iisang grupo lang silang lahat. Kaya hindi na niya hinati ang bigas at sardinas. Baka mamaya, alam mo din yun eh. Alam mo, ikaw din yung nagpapabigay. Walang kasalanan ang Good Samaritan dito dahil hindi niya alam na dalawang grupo pala silang nandun. Parang pinakomplikado ni... For me, kung mapapanood nyo kasi yan, parang kinastigo ni Jose Halorina yung si tatay dun. Sina Na dapat hindi na ganun yung pag-uusap. Kaya nang i-handle ito ng Good Samaritan eh. 'Di ba? Ate at si tatay Tama no? away. Kahit ako maiirita ako na ganyan eh. Bigay, para di walang away. Ba't hindi mamimigay? Hindi. Salbayso, salbayso. Teka, tay, halala. Bigyan yun. Teka, wag. Binibigyan Hindi. Tatapon ko na no para. Hindi dapat ganun. Sa'yo na lang yan. Nyo. Ay, sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang yan. Hala! Wala eh, umepal kasi eh. Hindi, nai-stress ako pag napanood ko yan. Anyway, mga kababayan ko, naka 30 minutes na naman tayo. Yan lang pong pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!